Ako si Leah. Ilang araw bago ang graduation ko sa ika-4 na year high school, umuwi muna ako sa probinsya. Gaya ng nakasanayan, pagdating ng gabi, nagkayayaan kaming magkakaibigan na tumambay sa gilid ng kalsada. Walang espesyal, kwentuhan, tawanan, at kulitan lang habang hinihipan kami ng malamig na hangin ng probinsya. Habang abala kami sa kwentuhan, may isang lalaking lumapit, matangkad, moreno, singkit ang mga mata, tahimik ang aura pero mukhang maginoo. Miss, pwede bang makigamit ng phone? May emergency lang akong ite-text. Dahil emergency ang sinabi niya, wala akong pag-aalinlangan. Iniabot ko agad ang cellphone ko. Wala pang 1 minuto, ibinalik na niya iyon. Salamat! Ngumiti lang ako ng bahagya at bumalik sa pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan ko. Ilang minuto ang lumipas. Biglang tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Hindi ko iyon pinansin. Akala ko reply lang iyon ng taong tinext ng lalaking nakigamit ng phone. Dahil ilang hakbang lang ang layo niya sa amin, nilapitan ko siya. Nag-reply na yung tinext mo. Iniabot ko ang cellphone ko, pero imbes na kunin niya, ngumiti lang siya. Replyan mo. Napakunot ang noo ko. Ha? Binuksan ko ang message. Hi. Napalingon ako sa kanya. Doon ko lang na-realize, hindi pala emergency ang tinext niya. Sarili niyang number ang sinend sa cellphone ko. Napailing na lang ako at ibinulsa ang phone. Hindi ako nag-reply. Bandang 10:00 ng gabi, naghiwa-hiwalay na kaming magkakaibigan at umuwi sa kani-kaniyang bahay. Habang nakahiga ako sa kama, muli na namang tumunog ang cellphone ko. Parehong unknown number. Binuksan ko ang message. Sorry kung naabala kita, Miss Cute. Hindi ko napigilang mapangiti, pero syempre, hindi pa rin ako nag-reply. Hindi ko naman siya kilala at unang beses ko lang siyang nakita sa barangay namin. Siguro, dayo lang siya. Kaya binaliwala ko na lang. Kinabukasan, nagmomotor ako papunta sa bayan. Habang nasa kalsada, may nakasalubong akong malaking pulang big bike. Paulit-ulit siyang bumubusina. Naiinis na ako. Ano ba? May mali ba akong ginagawa? Paglingon ko. Siya na naman. Napairap na lang ako at dumiretso sa pagmamaneho. Makalipas ang ilang oras, pauwi na ako nang biglang may checkpoint. License, miss. Ngumiti ako nang alanganin. Pasensya na po. Student pa lang po ako. Wala pa po akong license. Naka-face mask ang sundalo kaya hindi ko makita ang mukha niya. Pakitabi ang motor. Napabuntong hininga ako. Mukhang mapapagalitan ako nito. Pero imbes na tiketan ako, sinabi niya, pagbibigyan kita ngayon, pero mag-ingat ka sa pagdadrive. At huwag kang masyadong kaskasera. Napakunot ang noo ko. Paano niya na lamang mabilis akong magpatakbo? Dahan-dahan niyang ibinaba ang face mask at doon ko nakita ang pamilyar na ngiti. Siya yung lalaking nakigamit ng cellphone ko kagabi. Hindi ko napigilang matawa. So, sundalo ka pala. Ngumiti lang siya. Oo. Napakamot ako sa ulo. Sorry sir. Tumawa lang siya bago ako pinaalis. Kinabukasan, graduation ko. At birthday ko rin. Pagkagising ko, may isang text agad akong natanggap. Good morning, cutie. Happy birthday at happy graduation. Sa pagkakataong iyon, sa wakas, nag-reply na rin ako. Doon nagsimula ang unang totoong usapan namin. Tinanong niya kung sino ang makakasama ko sa graduation. Sinabi kong wala ang mga magulang ko, gaya ng dati. Teacher ko lang ang sasama sa akin sa stage. Ilang sandali pa, tinanong niya ang pangalan ng school at oras ng graduation. Sinabi ko naman, hindi ko alam. May binabalak na pala siya. Nagsimula na ang graduation. Habang nakapila ang lahat ng estudyante kasama ang kani-kanilang mga magulang, ako lang ang mag-isang nakatayo. Sanay na rin naman ako. Bigla akong narinig ang isang pamilyar na boses. Sorry, na-late ako. Paglingon ko, nakatayo siya sa tabi ko. Nakapolo, nakapantalon,
at mukhang sobrang gwapo. Napangiti ako. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti siya. Hindi ba obvious? Ako ang makakasama mong umakyat sa stage. Napatawa na lang ako. Okay, sabi mo eh. Pagkatapos ng graduation, niyaya niya akong kumain sa restaurant para ipagdiwang ang birthday ko. Ayoko na, wala akong pera. Ngumiti siya. Hindi mo kailangan. Inabot niya ang isang helmet. Sakay? Nakapalda ako. Sideways ka na lang umupo, dahan-dahan lang akong magdadrive. Sumakay ako. Pagkaupo ko, marahan niyang hinawakan ang kaliwang kamay ko. Ipinalibot niya iyon sa bewang niya. Sige, kumapit ka. Baka mahulog ka. At doon ko unang naramdaman na baka hindi aksidente ang lahat ng nangyari mula nang hiramin niya ang cellphone ko.